Ito 'no, medyo linawin natin ito 'no. Paulit-ulit yung tanong na 'to, eh, pero may punto yung teacher, eh, 'no. Sino raw ang halimbawa naglabas daw ng moratorium 'no, oo. Ang sabi niya, sino daw ba ang tanong pala niya, sino maglalabas ng moratorium, BSP ba o DepEd? Para sumunod yung ano, yung bangko, 'no? Yun ang tanong pala niya. Sino daw ang maglalabas ng moratorium para sumunod yung PLI? Oo nga naman ano, kasi yung mga PLI kasi, 'pag tinanong mo sa kanila, kahit may, 'di ba? Kahit may circular na yung BSP, parang hindi pa rin yata sila sumusunod eh. Nagre-rely sila doon sa DepEd. Kasi nga tayo ay salary deduction. Oo. Automatic salary deduction tayo, no? Yun kasi ang ano eh. Yun kasi yung agreement ng DepEd eh. Kaya tama, maganda yung tanong ng Goro, no? Kung sino raw ba ang susundin ng PLI. Yun daw bang BSP o yung DepEd directive? Alam niyo, pag tinanong natin yung mga PLI, ang lahat sila sinasagot, wala pa kasing utos ang DepEd. Oo. So kung ganun, kahit na meron ng moratorium yung BSP, kung wala pa ring directive ang DepEd, malamang hindi rin susunod yung PLI sa moratorium. That is my understanding. Kasi pag tinanong mo sila, maganda yung tanong ng teacher eh, no? Oo nga naman. Kaya pala pag tinatanong natin yung PLI, ako tinanong ko yung kahapon eh, yung East West Bank. Ang sabi nila, Sir Bong, wala po kasing ano eh, utos ang DepEd. Pwede. No, tama din sila, no? Kailangan, kahit na may BSP, ano, moratorium, na direktiba sa bangko, dapat i-interpret yan ng ano, ng DepEd. Kasi yung DepEd, di ba, nasa atin yung ano eh, nasa DepEd yung sahod natin eh. Kailangan, gagawa sila ng direktiba sa PLI na hindi ihuhulog kung 6 na buwan yan o 3 buwan. Kaya doon sa tanong, kanino susunod yung PLI, kaninong directive ang susundin ng PLI sa DepEd. Kasi may mga statement na ano eh, ang BSP, di ba? Tungkol sa 6 na buwan na pwedeng hindi magbayad. Parang ganun pagkakaunawa ko, hindi ba? Parang moratorium ng 6 na buwan. Oo, meron pa ang baser eh. Wala naman daw 6 na buwan ng moratorium, 3 months. Siguro hindi nila nabasa ito. Parang moratorium din daw, no? Oo. So, tama yung teacher. Hindi ko nabanggit yung pangalan niya. O, kasi nga naman, may lumalabas ng mga ano eh, ng mga post, circular ang Bangko Sentral. Pero seemingly, pag tinanong mo ang mga PLI, hindi naman sila magkakaroon ng moratorium. Pwede kasi, yung DepEd naman ang naguhulog kasi. Di ba tayo yung naguhulog doon sa mga utang natin eh. Kinakaltas ng DepEd, di ba, ng region at binabato, binibigay sa sa PLI. So dapat DepEd talaga ang mag-a-action kung talagang meron ng moratorium, meron ng policy ang BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa 3 buwan o parang 6 na buwan yung sinasabi nila na pwedeng hindi maghulog. Nagiget ba, Sir Bong? So ang PLI, susunod sa kautusan ng DepEd. Oo, kasi nga naman, DepEd naman yung naguhulog sa kanila eh. DepEd ang kumakaltas eh, ng mga utang natin na binibigay sa kanila. So, kung magkukumply yung DepEd, kung ganun yung interpretation, kung ang interpretation ng DepEd dun sa nilabas ng Bangko Sentral ay pwede yung 6 na buwan na hindi paghuhulog, ang pwedeng gawin ng DepEd, kung yun ay applicable sa atin, 6 na buwan niyang hindi ihuhulog sa PLI, yung mga amortization natin, at yun ay ibibigay muna sa mga guro para makuha natin ang buo yung sahod natin. Parang ganun mangyayari. No, kaya lang,
aantayin ng PLI yung kautusan ng DepEd. Tayo rin naman, aantayin natin yung kautusan ng DepEd. Kung walang kautusan ng DepEd para sa mga PLI, diba? Wala. Kahit na may yung mga nababasa na tayo mga circular ng BSP, no? Kahit may nababasa na tayo mga circular ng BSP, DepEd pa rin ang antayin natin na na magdirektiba sa PLI. At may inform tayo niyan, ano? So, ganun lang, ano? So, tama nga naman yung Naungin ko lang naisip, no? Tama rin. Ang galing nung guro na nagtanong. No? Maraming salamat sa iyo, ma'am. Hindi ko nabanggitin yung pangalan mo, no? Taga saan ba si ma'am? Taga Cagayan de Oro. Yung sa akin, taga Cagayan de Oro, Division of Cagayan de Oro. Thank you, ma'am, no?